Good morning and welcome to Kalihukan sa Probinsya. Kini nga episode gitagana para sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Bukidnon, and this will be called Disaster Watch, Oktubre 3, 2025. Among ihatod diha kaninyo ang special 1-hour feature report gikan sa kalit nga pagbaha nga bag-o lang miigo sa Valencia City ug Maramag dinhi sa lalawigan sa Bukidnon. Ang mga epekto niini giunsa sa pagtubag sa mga lokal nga kagamhanan and what's ahead for 2026 to build resilience. Ako si Fredeline Ragandang, stay with us. Ang PGO, Public Affairs, Information and Assistance Division, nagtuman sa mandato nga mohatod sa tukmang impormasyon sa publiko alang sa dayag ug maayong pagdumala. Diin gimugna og gihimo ang matang sa komunikasyon tali sa gobyerno ug mga organisasyon gamit ang news media outlets aron kini mapaabot ngadto sa kinatibuk ang katawhan sa probinsya sa Bukidnon. Kalihukan sa probinsya. Ang Kalihukan sa Probinsya o sa kaprogramang gimugna sa kagamhanang probinsyal sa Bukidnon sa tumong nga masilsil sa panumduman sa katawhan ang mga pasidaan, ang ayang buhaton ug mga pahimangno kalabot sa mga pagkunhod ug pagdumala sa risgo nga hatod sa katalagman ug uban pang kalambuan ug kasayuran gikan sa pangagamhanang probinsyal nga mahinungdanon sa pagpataas sa kahibalo ug pagpalig-on sa mga lokal nga komunidad aron sila makaandam sa dili pa o sa panahon sa kalamidad. Hinungdan nga naumol kining programa sa radyo. Kalihukan sa probinsya. Sulod sa usa ka oras mag-uban kita sa kahanginan, pinaagi ni ining istasyonan sa radyo ug makita usab sa webcast sa LGU Bukidnon Facebook page ug YouTube channel. Kalihukan sa probinsya. Sa usa ka oras nga programa atong makauban si Mr. Israel Johan M. Damasco Jr., ang DRRMO4 sa PDRRMO Bukidnon, uban ni Ms. Joy Kagaanan, LDRRMO1 sa Maong Buhatan. Sir Jo and Ms. Joy, maayong buntag and welcome. Maayong buntag, Ma'am Fredeline. Maayong buntag, Ma'am Fred. Okay, Sir Joy, imuhang opening statement para sa ato ang mga viewers and listeners sa Kalihukan sa Probinsya. Okay, maayong buntag sa tanan no, sa suking tigpaminaw sa atong PSP, Kalihukan sa Probinsya sa Bukidnon, especially po sa atong live Facebook, kinaamde tayo live Facebook to. So maayong buntag sa inyong tanan. Okay. Sir Jo, no, agig paghatag background sa nahitabong kalamidad, unsa gyud ang senaryo sa mong adlaw adtong Setyembre 17, 2025? Yes, Ma'am Fred, no. Katugyod nga panghitabo sa Valencia, niadtong September 17. So anang gabi no ang atong LDRMO dito sa Valencia, ang atong counterpart nga si John Baliro is nangayo na gid siya og augmentation tungod sa kakusog sa ulan didto. Anang gabi ni diretso gid ang atong operations dito no. Nag-augment gyud diretso ang atong operations sa probinsya sa Bukidnon tungod sa pagpangayo og mga like for example atong rubber boats atong yung gi-equip including ang atong personnel anang gabi na gyud, Ma'am Fred. Okay. So Sir Jo, unsa pud ang nahitabo no didto sa Valencia City? Unsa gyud oras na siya nahitabo? Siguro no, sa atong naka-record sa pagtawag nila mga almost 7 o'clock na man siguro ang pagtawag sa operations po dito sa atong CDRMO sa Valencia. So ngadto ato gid-deploy no ang atong mga assets including atong mga personnel sa atong operations which is headed sa atong section chief sa atong operation nga si John Torino. Okay. Sa maong insidente sir, asa gyud ang pinakaapektado niini or unsa nga portion sa Bukidnon ang apektado sa maong pagkalit nga pagbaha? Ang pinaka-apektado gyud, Ma'am Fred, no, ang number 1 gyud is ang atong Valencia City. Ang Maramag naapektuhan sila pero dili kayo pareha gyud sa Valencia nga devastated gyud ang ilang, more particularly sa poblasyon. Na dito gyud nahitabo ang flash floods. Okay. Sa nahitabo pod nga pagresponde nato sa provincial government, Sir Jo, ang kining evacuation centers, unsay mga partnerships between sa national government agencies adtong higayuna nga nagkinahanglan gyud og emergency rescue ang ato mga kaigsuonan sa Valencia City?
So katugid sa evacuation no, after naman ta niya tugid sa evacuation center mga 2 days after man to join no. Nga nagdala na gid ang atong probinsya og Bukidnon mga food packs. So nagdistribute ang atong together with the PSWD og atong PDRMD, nagpadala gyud si Governor og atong mga food packs dito. Gani nga atong food packs nga gihatag dito sa Valencia is about 349 ka food packs. Kay based ato nga report pod sa Valencia City, ang naa dito sa ilang evacuation center is mga 349 food ka families. So katong gisigo ra po dato atong food packs no, ang atong gi-distribute po dito sa Valencia nga gym. Sir, base sa report nga gipaabot sa inyo ha sa PDRRMO no, gikan sa city and municipal DRRMOs pod, pila gyud ang total damage sa Valencia, and then kung naaman sa Maramag, and then kung naapod sa Don Carlos? So ako na lang basahon siguro ang latest siguro Ma'am Fred no. Based din sa atong progress report kagikan gid sa atong CDRMO sa Valencia City, mo ni siya ang progress report number 6 as of September 25. So atong unahon ang affected families no. Ang affected families gid sa Valencia as a whole is diabot na og 3,114. So nagcompose siya sa tulo ka barangay no. Barangay Baguntaas, Barangay Barubo, Barangay Colonia, Barangay Lumbo, Barangay Mailag, Barangay Poblasyon, Barangay Sugod ug Barangay Tugaya. So ang pinakadako gid nga naapektuhan nga pamilya no, ang diri gid sa poblasyon. Ang poblasyon is niabot og mga 1,667 ka families nga affected. So atong i-equivalent pod sa pila gid ka persons. So families is 3,114. Sa individual is dikabat na ni siya og mga 10,753 ka persons nga affected. Okay, that is for Valencia City. Valencia. How about sa Maramag, sir? Nabatay record? Okay, Ma'am Joy sa Maramag daw. Oo. So, kaning sa Maramag, no, based lang ni sa ilang mga last nga report nga na-update sa ato, including Malaybalay City, kay apektado man gyapon sila ato nga pagba. So, sa Maramag, natay tulo ka barangay no nga naapektuhan, ang Barangay Dulugon, Barangay Dagumbaan, o Barangay San Roque. So, sa Barangay Dulugon, natay purok 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 21A. So, nikabat na siya sa 80 ka families with 412 individuals. Sa Dagumbaan, ang purok 1, isa ka pamilya. O sa Barangay San Roque, purok 2 o 3. So, natay 30 ka pamilya. So, sa Maramag, natay 111 ka families na natay 418 individuals. Sa atong sa Malaybalay City, natay Barangay Linabo, purok 4 and 8, nga naay 12 ka pamilya nga apektado. Sa Barangay Violeta, naay purok 4, 54 families affected. Sa Simaya, purok 8, 7 families. While diri sa Sitio Binalbagan sa Simaya, landslide ni siya, no, naay 40 individuals. Sa Kabangahan, 25 ka families, and sa Managok, 7. So, sa Malaybalay natay 150 families with 291 individuals. Okay, so muna sila tanan ang katong affected no sa mao nga adlaw nga pagbaha. So, Valencia, Maramag, Malaybalay, and some parts sa Don Carlos. Nabay sa Don Carlos? Ang Don Carlos actually is dili to siya Submerged lang. lahi to nga date siya. Dili siya sumpay, dili siya Sa maong adlaw. Okay. Okay. Sa inyong gibasa nga report, Sir Joe, is affected families. Naabang po'y naka-submit sa report sa kining damage to crop or livestock? ang ilang na report no, number 1 ilang na report diri sa ilang agriculture. Okay. So sa damage, sa estimated damage lang nila no. Actually wala nila matutal gid ang ilang damage gid as to the cost no. Ako lang basahon diri no based sa ilang report nga gi-submit. Sa agricultural crops ni siya no, Baguntaas, corn man ang nakabutang diri sa ilang na damage. Ang cost is 26,456. Baguntaas, corn gyapon. Barubo, corn. Mailag, corn gyapon. The same Mailag. Daghan siguro ni siya nga klase no, purok sitio siguro ni siya.
Barangay Kahapunan, Katumbalon, the same gyapon Katumbalon. So naay mga sugarcane, kasaba, banana. So klase-klase ng mga agricultural crops ang nangadamage dito. Pero dili kayo ingon nga dako, no. Ang total nila ang total amount ng cost sa damage sa mga agricultural crops is only 1,028,861.83. Okay. So far, Sir Joe, wala pa ba'y mga ato alang gikan sa residential, sa houses, sa families affected and damaged to crops or livestock. Katong na-report nga missing, Sir Joe, there were 8 no nga missing. So far, sa 8, pila gyud ang nakit-an na naapabatay pa dayong gipangita? Ang reported gyud nga casualty is 8, no. Out of 8, ang nakita na is 5. So namatay gid ni siya ang 5, no. Na-retrieve gid ni siya. Ang injured isa, ang missing is 3. So kaning 3 karon nga missing is still until now sa atong paghisgot karon is gay-retrieve pa gid ni siya. So missing pa gid ni siya, wala pa gid siya nakita angtod karon. Sa pagkakaroon, Sir, kinsa na lang ang mga agencies or rescuers ang padayon nga nangita sa 3 nga still missing? So naamay gi-organize sa atong Valencia, no. Naapil gani atong team gyapon dito sa DRR, even sa Cagayan de Oro is nagyapon nag-augment, even ang sa Philippine Army tungod atong sa sniffing dogs gyapon nga ilang gi kuan mo to siya ang combined nga mga agencies nga nagtabang gid sa pag-retrieval sa operations katong sa mga missing. So siguro sa karon siguro nga panahon, sa karon nga adlaw siguro is siguro na magyapon siguro atong kuan, no, nga atong operations ito o na pull out na murag na pull out ng uban. So siguro pero nagpadayon gyapon ang atong retrieval operation. Sir Joe, pareha nang naay mga missing. Up to how many days gikan sa pagkahitabo nga pangitaon gyud sila sa ato ang mga rescuers? Gikan sa pagkahitabo, no, immediately pangitaon gyud na sila. Usually magid na ang atong retrieval operation sa mga missing, no, is labi na kanay mga victims sa drowning. So ang ilang usually magud sa magkahitabo sa halos sa mga experiences after 3 days mulutaw gid na siya ang body nga natural gid siya. Pero kani manggod siya is plus flood manggod siya, so dili na to may balaan og kung di manggod siya stagnant, so plus flood gid siya, no. So ang atong retrieval operation is maglisod gid na siya kay tungod sa kakusog sa tubig, taas kay nga ang runway sa river. So then ang exit niya is Pulangi River manggod. So Pulangi is dako manggod siya ang Pulangi. So diha gid maglisod ang atong operation. So dako ang coverage niya mo tong kinahanglan po daghan pud ang atong mga retrieval operations kamo mukanda kana. So usually 3 days to 5 days. Kung dili gid sa makitan murag ato na pod siguro ipasabot ang atong mga biktima sa pamilya, although dili gid gyapon undangan ang atong operation nga pangitaon gid mga lawas nga anod sa tubig. Ang usa sa hagit gyud ako kay nga hagit, no, para sa ato ang mga rescuer, Sir Joe, is baha man siya, ang uban kay nalubong sa lapok, nasangit sa kaning mga dagkong bato. So lisod gyud kay nga kanang from your naked eye nga makit-an gyud sila. So nagyud mga pagkalot kung ang dako pong tabang, no, katong sa Davao pod nga incident, ang iro mo'y nahimong guide nga nakit-an to nga naadaplin, medyo na siya nalubong sa lapok, no. So usa na sa mga hagit nga giatubang sa ato ang mga rescuers dinhi sa probinsya sa Bukidnon, and we are so thankful sa ato ang mga silingang syudad ug probinsya nga naa gyud sila nagtabang, no, sa retrieval operation sa ato ang mga biktima sa baha dinhi sa probinsya sa Bukidnon. Mga kaigsunan, ang kini nga insidente, no, ato ang siren sa ato ang pagbalik kung giun sa usab sa pagresponde sa provincial, city and municipal government. Ato nang siren sa atong pagbalik dinhi sa ato ang programa. PSP, kalihukan sa probinsya. Human sa kusog nga pagbaha gihimo karon sa Provincial Government of Bukidnon ang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis nga gipangunahan sa PDRRMO Bukidnon ubos sa pakigkoordinar sa CDRRMO Valencia City.
Gipaubos sa red alert status ang Emergency Operations Center kon EOC sa Provincial Government of Bukidnon human ang nasinati nga flash flood sa pipila ka bahin sa Valencia City ug sa Dulugon Maramag kagahapon Setyembre 17, 2025. Sa kamanduan ni Governor Helinil P. Roque, gilayong gihimo ang EOC Response Cluster Emergency Meeting Setyembre 18, 2025 diha sa Operations Center sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kung ahagi pasabot ni Mr. Anisito Turayno Jr., ang Chief sa Warnings and Operations Section sa PDRRMO Bukidnon, ang Emergency Preparedness and Response Protocols, particular ang mga buluhaton, ubos at Charlie kun high risk. So, nag-raise na po tayo into red alert ang atong status sa ato ang Emergency Operations Center because ang nakabutang diri serious flooding expected pero wala na, hindi na itong expected kay after 1 hour diretso na gyud, no? So sa karon since nga naay mga panghitabo dito gani man naay mga casualties, no? Nata sa status karon ang atong Emergency Operations Center sa red alert. Dinhi gipakita ang kalapdon sa nahimong kadaot nga hatod sa maong pagbaha sa gilusad nga assessment and validation sa Ardana team sa probinsya, ilabi na ang sa Purok 20 Poblasyon Valencia City Bukidnon nga labing naapektuhan kung aha anaa sa tulo ang kumpirmadong casualty ug 5 ang gideklarang missing. Mitala usab sa 398 ka mga pamilya ang apektado gikan sa barangays Poblasyon, Tugaya, Lumbo, Barubo ug Mailag. So base sa mando sa atong provincial governor Honorable Roque, no, iyaging giyatagaan ang pagtagat sa nitabo diri sa poblasyon sa Valencia, no. So ato nakita gyud nga grabe gyud ang damage diri. Samtang anausab sa 63 students sa Central Mindanao University ang accounted rescued kinsa temporaryong giakomodar sa University Homestay ug sa OSA Hall. Apektado usab ang pipila ka academic colleges, university offices, student housing ug ang community area sulod sa maong universidad. Gipasabot usab ni Engineer Ibon May Pedraza, weather specialist sa Pag-asa Malaybalay Station, ang thunderstorm advisory number 5 kung aha gilaumang makasinati sa light to moderate rain showers with lightning and strong winds ang pipila ka bahin sa probinsya, ang Malitbog, Impasugong, Kitaw-Taw, Malaybalay City, Cabanglasan, Quezon, San Fernando, Maramag, Don Carlos, Kadingilan, Dangkagan, Kibawi ug Damulog. Hugot usab nga gidasig ug gimanduan ang mga opisyales og lumilihok sa nagadayang LGU sa probinsya nga magmonitor ug musunod gayud sa Pag-asa advisory aron dinalian usab nga maabisuhan ang katawhan. KSP, kalihukan sa probinsya. Balik sa atong programa. So karon Sir Johan, gikan adto no nga paghatag natog background sa nahitabong pagbaha sa Valencia City, mostly gyud kay sila gyud ang apektado. Unsa pud ang mga nahimong aksyon sa provincial government, city and municipal government para nga matabangan ang mga biktima sa mao nga pagbaha? So sa probinsya sa province of Bukidnon, Manfred, no, under the leadership of atong gobernador nga abtikid kay, no. Ang atog yung gi-respond after ato 2 days after na September 19 day. So nagpadala gyud diretso si governor dito og atong mga heavy equipment atong backhoe. So upat gyud ang atong gi-deploy dito through the sa atong probinsya sa engineering office kay sa ila man naka-station eh. So immediately gi-deploy gyud ding upat ka backhoe, no, 2 ka crawler og wheel type nga kuan. Mao ni siya ang nag-conduct dito clearing operations dito gyud sa Purok 20. Nga mao gyud pinakadako nga na damage, no, dito sa Purok 20, including og 2 ka dump truck, boom truck pod ang atong gihatag dito. Nag-respond, nagpadala pod ta sa retrieval operations katong gipangita nga nga naanod. So 2 ka rubber boat ug 8 ka personnel. Mao na atong gipadala 2 teams. Aside from that, naghatag po ta og mga nagpahulam po ta og mga modular tents dito sa evacuation center sa ilang gym. So nagpahulam ta og 50 ka buok ka mga modular tents para matulgan gid sa atong mga evacuees dito sa gymnasium sa Valencia. So far sir, daghan man gyud tag mga contractors dinhi sa province of Bukidnon. Aside sa provincial government nga mga heavy equipment, naapod ba ang ato ang mga contractors nagtabang sa paghawan, no, sa mga dalan nga nabahaan? So far murag wala kay koy idea nga murag nay mga contractors So it's the provincial government government akong nakita gid dito nga mao gi
mantuman gid dito sa Purok 20 for declaring operation. Napoy sa City of Valencia nga bakho nga permiro nga wala pa naka-respond atong province of Bukidnon mo tong naay sa city. Sila ay una dito pero gamay magutong ilang bakho dito so murag hinay ang pag-clearing. So ayat na gid na cleared to during nga na-deployed gid ang atong upat ka bakho dito nga crawler type ug wheel type. Okay, Sir Joe, agig paghatag po og pasalamat no sa ato ang mga silingang probinsya or syudad nga nagtabang sa Bukidnon. Kinsa-kinsa ni sila, Sir Joe, nga nag-abot gyud sa Bukidnon para sa rescue or retrieval operation? Ang niabot gyud no, ang atong kuan CDO, si dari mo sa Oro Rescue. So naagid sila isa ka team no sa USAR mo ni siyang Urban Search and Rescue. Og sa ato pong Philippine Army no sa 4th Infantry Diamond Division. So nagtabang gyapon ni sila sa retrieval operation including the Philippine Coast Guard na sila duha ka team nga gipadala pod sa Philippine Air Force. Nagpadala pod sila og isa ka team. So mao ni sila ang mga nag-augment pod sa atong sa City of Valencia nga coming from the different agencies nga na mga national agency including atong kasikbit nga Cagayan de Oro City. Okay. Sa pagkakaroon, Sir Joe, kumusta katong mga evacuees nato? Nagpabilin ba gihapon sila sa ato ang evacuation centers? Karon as of katong progress report nga dated September 25, ang nabili na lang no, ang ilang gibutang diri is mga 102 families. 102 families na lang ang nakaroon. Atong September 25 sa Valencia na siya, Ma'am Fred. 102 families sa City Gymnasium and 4 families at Hindangon Evacuation Center na gyapon sa Hindangon aside from sa City Valencia. So kini siya nga mga panghitabo, Sir Joe, sa aftermath sa flash flood. Unsa ang gihimo nga aksyon kung naaman sa provincial government or sa city government or ang ato ang mga national agency agi og pagtabang sa mga nabiktima? So sa ato sa probinsya sa Bukidnon no, mo to naghatag ta og mga food packs nga pila ka book sa pagsugod ato is 349 nga families nga naa sa gym sa City of Valencia. Mo to gyud ang gidiretso nato taga-adtong food packs through sa atong PSWD kang Ma'am Ellen. So kato siya, aside from that, sa City of Valencia ni proceed punta dito sa CMU. Kinaaman po nga apektuhan ng mga estudyante. So na po tayo gipadala dito nga mga food packs. Mga about 162 food packs po na nga itong distribute dito sa CMU. Okay. Sa ako nasabtan, Sir Joe, na si Valencia City Government is naa siya declaration nga ipaubos ang syudad under state of calamity. And then si DTI, nagpagawas po siya og declaration katong pag-freeze sa mga presyo sa mga nag-unang palaliton. So pwede ba nato ning ma-elaborate, Sir Joe? Yes, ug kung once man good mag-declare ang atong usa ka LGU og state of calamity, mao gid na siya ang mandate po sa DTI na i-freeze ang mga prices nga sa mga common commodities, prime commodities kay namagay kadaghan na usahay nga ug kung naay kalamidad imahal nila ang mga pamaliton. So mo na siya ang mandato gyud nga gihatag sa DTI once nga naay declaration of a state of calamity, mo na sila ang ilang price monitoring. Ila gid na siya nga wala gyud magpataas kay ang isa ka syudad is naapektuhan man. Okay. Sir Joe, sa pag-assess o sa pag-validate no, sa Provincial Ardana, sa Ardana nga gihimo sa City Government of Valencia, kumusta ang pagsusi ninyo dito, Sir Joe? Nabay mga pag-declare sa Valencia City sa mga flood-prone areas nila? Flood-prone? Oo, kanang katong mga mabahaan, dili na gyud to papuy-an, na gyud sila buhaton nga plano nga i-relocate na lang gyud para sa future nga mga panghitabo kung mutaas man ang tubig, so dili na siya ma-experience pag-usab. So far siguro no wala man ta kabalo wala pa magid sila final report nga gisabit sa province of Bukidnon kato ilang rapid damage assessment no. Pero based atong nagkandak pod ang province of Bukidnon and also together with the governor and DPWH and PEO nga one of the recommendation gid nila number 1 ni governor is i-consider gitong naa along the river nga magpuyo dito nga
no-build zone area na gito ta supposed to be. But pero kana siya nga mandato is kinahanglan it must emanate dito sa City of Valencia kay ila man nga EOR no, it's either through ordinance or kuan gid lang nga kana siya nga mga area or sa ilang comprehensive land use plan sa City of Valencia kana identified na nga hazard, pwede nila i-declare niya nga no-build zone area na siya ang along the river. Okay. To be specific lang, Sergio, kay si Governor Rogelio Nil Piroque, nag-conduct siya og damage assessment 3 days after sa incident, no? So, unsa gid ang pinaka mandato, instruction ni Governor Roque sa inyo ha, sa PDRRMO ug sa ato ang PEO? Apil pa gani ang 4th District DPWH. Actually, ang tungod sa kadako nga damage, no, ang number one gid ato nga gisugod ni Governor through sa atong PEO magkandak siya og thorough investigation og pila gid ang cause sa damage para ma-rehabilitate ang katong nga damage dito, especially dito sa Purok 20 og sa Purok 16. Pero tungod sa kadako nga ang cost ana dako mo gid siya nga gasto, no, so dili pod kaya sa probinsya sa Bukidnon through sa funding sa DRR kay gamay ra magud atong funding sa DRR pod kay daghan man atong gagastuhan pod sa problematic areas magud na siya sa rehabilitation and recovery mao pod gi-invite pod ni Governor through sa atong district engineering support district si engineer nga Roland nga Gimpisaw nga kinahanglan pod naapoy ayuda o resource pod nga mahatag gikan sa national para pod sa ma-recover, para pod sa rehabilitations katong sa mga infra nga nahitabo. Dili lang katong naadtoan ni Gobernador katong mga other nga mga infra nga na-damage sa atong time. Okay, ato lang yung ipanghinaot, Sergio, no, nga sa maong instruction, mandato ni Governor Roque down to 4th District DPWH, unta mahatagan og pagtagad, no, kay ang usagi sa gilantaw ni Governor Roque is unta dili na siya ma-experience sa umaabot. So, kinahanglan siya aksyonan today, bisan man sa mga dagkong issue nga giatubang sa maong ahensya, gipanghinaot ni Governor Roque nga tagaan siya consideration kay nahitabo man gyud dinhi sa Bukidnon, particular gyud sa Valencia City. Alright, so sa sinati nga mga pagsulay dala sa mga kalamidad, unsa ang mga hagit ug mga leksyon nga natun-an aron mapangandaman sa umaabot nga panahon. Standby sa atong pagbalik. Kalihukan sa probinsya. Ikanta sa Valencia para sa atong relief operation. Naghatag ang probinsya sa Bukidnon, pinaagi sa PSWD o Disaster Office o mga relief food packs. Ang mga 469, pero ang tuwa dito mga around 300 kapin sa evacuation center yun mismo. So karon ipaani na punta sa Central Mindanao University kaya na yung mga kabataan usab nga apektado na bahaan niya kung kasamtangan niya sa atong evacuation center sa CMU campus. Around 78 ka mga students, so na possibility pa na ang madugangan. So mao na karon natong extend sa ila dugang food packs o napoy pakapin nato nga balding planggana kay ubay-ubay magid ang nawala sa ila o daghan kayo pod ang kinahanglan pa mo kung subakod pa nagkaroon dito sa makauli sa ilang tagsa ka Bolinao. So Kalihukan sa probinsya. Balik sa atong programa. So karon Sir Johan, gikan adto no nga paghatag natog background sa nahitabong pagbaha sa Valencia City, mostly gyud kay sila gyud ang apektado. Unsa pud ang mga nahimong aksyon sa provincial government, city and municipal government para nga matabangan ang mga biktima sa mao nga pagbaha? So sa probinsya sa province of Bukidnon, Manfred, no, under the leadership of atong gobernador nga abtikid kay, no. Ang atong yung gi-respond after ato 2 days after na September 19 day. So nagpadala gyud diretso si Governor dito og atong mga heavy equipment atong backhoe. So upat gyud ang atong gi-deploy dito through the sa atong probinsya sa engineering office kay sa ila man naka-station. So immediately gi-deploy gyud ding upat ka backhoe, no, 2 ka crawler og wheel type nga kuan. Mao ni siya ang nag-conduct dito clearing operations dito gid sa Purok 20. Mao gyud pinakadako nga na damage, no, dito sa Purok 20, including og 2 ka dump truck, boom truck pod ang atong gihatag dito. Nag-respond, nagpadala pod ta sa retrieval operations katong gipangita nga
naanod. So duha ka rubber boat ug 8 ka personnel. Mao na atong gipadala 2 teams. Aside from that, naghatag pud ta og mga nagpahulam pud ta og mga modular tents dito sa evacuation center sa ilang gym. So nagpahulam ta og 50 ka buk ka mga modular tents para matulgan gid sa atong mga evacuees dito sa gymnasium sa Valencia. So far, sir, daghan man gyud tag mga contractors dinhi sa province of Bukidnon. Aside sa provincial government nga mga heavy equipment, naapod ba ang ato ang mga contractors nagtabang sa paghawan no sa mga dalan nga nabahaan? So far murag wala kay koy idea nga murag nay mga contractors The provincial government akong nakita gid dito nga mao gi nag mantuman gid dito sa Purok 20 for declaring operation. Napoy sa City of Valencia nga bakho nga permiro nga wala pa naka-respond atong province of Bukidnon mo tong naay sa city. Sila ay una dito pero gamay magutong ilang bakho dito so murag hinay ang pag-clearing. So ayat na gid na cleared to during nga na-deployed gid ang atong 4 ka bakho dito nga crawler type ug wheel type. Okay, Sir Joe, agig paghatag pud og pasalamat no sa ato ang mga silingang probinsya or syudad nga nagtabang sa Bukidnon. Kinsa-kinsa ni sila, Sir Joe, nga nag-abot gyud sa Bukidnon para sa rescue or retrieval operation? Ang niabot gyud no, ang atong kuan CDO, si dari mo sa Oro Rescue. So naagid sila isa ka team no sa USAR mo ni siyang Urban Search and Rescue. Og sa ato pong Philippine Army no sa 4th Infantry Diamond Division. So nagtabang gyapon ni sila sa retrieval operation including the Philippine Coast Guard na sila duha ka team nga gipadala pod sa Philippine Air Force. Nagpadala pod sila og isa ka team. So mao ni sila ang mga nag-augment pod sa atong sa City of Valencia nga coming from the different agencies nga na mga national agency including atong kasikbit nga Cagayan de Oro City. Okay. Sa pagkakaroon, Sir Joe, kumusta katong mga evacuees nato? Nagpabilin ba gihapon sila sa ato ang evacuation centers? Karon as of katong progress report nga dated September 25, ang nabili na lang no, ang ilang gibutang diri is mga 102 families. 102 families na lang ang nakaroon. Atong September 25 sa Valencia na siya, Ma'am Fred. 102 families sa City Gymnasium and 4 families at Hindangon Evacuation Center na aday gyapon sa Hindangon aside from sa City Valencia. So kini siya nga mga panghitabo, Sir Joe, sa aftermath sa flash flood. Unsa ang gihimo nga aksyon kung naaman sa provincial government or sa city government or ang ato ang mga national agency agi og pagtabang sa mga nabiktima? So sa ato sa probinsya sa Bukidnon no, mo to naghatag ta og mga food packs nga pila ka buk sa pagsugod ato is 349 nga families nga naa sa gym sa City of Valencia. Mo to gyud ang gidiretso na to taga-adtong food packs through sa atong PSWD kang Ma'am Ellen. So kato siya, aside from that, sa City of Valencia ni proceed punta dito sa CMU. Kinaaman po nga apektuhan ng mga estudyante. So na po tayo gipadala dito nga mga food packs. Mga about 162 food packs po na atong distribute dito sa CMU. Okay. Sa ako nasabtan, Sir Joe, na si Valencia City Government is naa siya declaration nga ipaubos ang syudad under state of calamity, and then si DTI nagpagawas po siya og declaration katong pag-freeze sa mga presyo sa mga nag-unang palaliton. So pwede ba nato ning ma-elaborate, Sir Joe? Yes, ug kung once man good mag-declare ang atong usa ka LGU og state of calamity, mao gid na siya ang mandate po sa DTI nga i-freeze ang mga prices nga sa mga common commodities, prime commodities kay namagay kadaghan na usahay nga ug kung naay kalamidad imahal nila ang mga pamaliton. So mo na siya ang mandato gyud nga gihatag sa DTI once nga naay declaration of a state of calamity, mo na sila ang ilang price monitoring. Ila gid na siya nga wala gyud magpataas kay ang isa ka syudad is naapektuhan man. Okay. Sir Joe, sa
pag-assess o sa pag-validate no sa Provincial Ardana, sa Ardana nga gihimo sa City Government of Valencia. Kumusta ang pagsusi ninyo dito, Sir John? Nabay mga pag-declare sa Valencia City sa mga flood-prone areas nila? Flood-prone? Oo, kanang mga katong mga mabahaan dili na gyud to papuy-an, na gyud sila ibuhaton nga plano nga i-relocate na lang gyud para sa future nga mga panghitabo kung mutaas man ang tubig. So dili na siya experience pag-usab. So far siguro no wala man tagkabalood sa wala pa magid sila final report nga gisabit sa province of Bukidnon katoy ilang rapid damage assessment no. Pero based atong nag-conduct pod ang province of Bukidnon and also together with the governor and DPWH and PEO nga one of the recommendation gid nila number 1 ni governor is i-considered gid tong naa along the river nga magpuyo didto nga no-build zone area na gid ta supposed to be. Pero kana siya nga mandato is kitang it must emanate dito sa City of Valencia kay ila man nga EOR no, it's either through ordinance or kuan gidila nga kana siya nga mga area or sa ilang comprehensive land use plan sa City of Valencia kana identified na nga hazard, pwede nila i-declare niya nga no build zone area na siya ang along the river. Okay. To be specific lang, Sir Jo, kay si Governor Rogelio Nil Piroque, nag-conduct siya og damage assessment 3 days after sa incident, no? So, unsa gid ang pinaka mandato, instruction ni Governor Roque sa inyo ha, sa PDRRMO ug sa ato ang PEO? Apil pa gani ang 4th District DPWH? Actually, ang tungod sa kadako nga damage, no? Ang number 1 gid ato nga gisugo di governor through sa atong PEO mag-conduct siya og thorough investigation og pila gid ang cause sa damage para ma-rehabilitate ang katong nga damage dito, especially dito sa Purok 20 og sa Purok 16. Pero tungod sa kadako nga ang cost ana dako mo gid siya nga gasto, no? So dili pod kaya sa probinsya sa Bukidnon through sa funding sa DRR kay gamay ra magud atong funding sa DRR pod kay daghan man atong gagastuhan pod sa problematic areas magud na siya. Sa rehabilitation and recovery mao pod gi-invite pod ni governor through sa atong district engineering support district si engineer nga Roland nga Gimpisaw nga kinahanglan pod na apoy ayuda o resource pod nga mahatag gikan sa national para pod sa ma-recover, para pod sa rehabilitations katong sa mga infra nga nahitabo. Dili lang katong naadtoan ni Gobernador katong mga other nga mga infra nga na-damage sa atong time. Okay, ato lang yung ipanghinaot, Sir John, no, nga sa maong instruction, mandato ni Governor Roque down to 4th District DPWH, unta mahatagan og pagtagad, no, kay ang usagi sa gilantaw ni Governor Roque is unta dili na siya ma-experience sa umaabot. So kinahanglan siya actionan today bisan man sa mga dagkong issue nga giatubang sa maong ahensya, gipanghinaot ni Governor Roque nga tagaan siya consideration kay nahitabo man gyud dinhi sa Bukidnon, particular gyud sa Valencia City. Alright, so sa sinati nga mga pagsulay dala sa mong kalamidad, unsa ang mga hagit ug mga leksyon nga natun-an aron mapangandaman sa umaabot nga panahon. Standby sa atong pagbalik. Kalihukan sa probinsya. Paningkamutan ni Governor Rogelio Nil Piroque nga makasugyot og sustainable projects ang Provincial Government of Bukidnon ngadto sa nasudnong pagamahanan para sa mga lugar nga nakahiagom sa dakong pagbaha sa syudad sa Valencia human sa gihimong damage assessment niini sa mismong mga lugar na bahaan Setyembre 20, 2025. Gusto na ko makita ang unsa kataason ang tubig, no? Para nga ang proyekto pohon i-propose nato sustainable siya. So, maybe atong proposal sa PON, the Department of Public Works and Highways, mangayo ta. Kaya I'm pretty sure dili ni kaya sa city, and then dili pod kaya sa syudad nga pandingan nga kausara. So ang makapanding nga gid-ani is ang national government. So, hopefully, mahimo ni siyang priority sa Department of Public Works and Highways tungkol sa nahitabo na yan. So, para dili na
mausab ang nahitabo diri. Kauban ang mga hepeg personahe sa PEO o PDRRMO Bukidnon ingon man sa DPWH 4th District Engineering Office linawas nga gisusi niini ang mga kadaot sa pipila ka bahin sa poblasyon Valencia City sa Purok 20, Purok 16, Purok 6A ug Purok 13. Ang Valencia City gipaubos sa state of calamity pinasikad sa Resolution 173-2025 10th SP September 19, 2025. PSA Kalihukan sa probinsya. Alright, balik ta sa ato ang programa dinhi sa Kalihukan sa probinsya. Karon Sir Johan no atong hisgutan kun unsa pod sa nahitabo nga pagbaha last September 17, 2025. Unsa ang mga challenges ug mga lessons learned nga inyuhang na bagatan sa mao nga panghitabo? Yes, Ma'am Fred, no, ang pinaka number one siguro nga challenge sana is dili lang ni tungod sa nitabo sa Valencia, so kundi challenge ni sa tanan ng mga LGUs. Number one nga challenge is unsaon nato pagpahawa o pagpa-relocate kaning mga residents nga naagapuyo di along the river, no. Namagayuban gud nga bisan pag despite na mga notices, no, sa mga LGUs nga no build zone dili hazardous ang ilang pagpuyo diha sa Dolsa River. Dili man gud sila diretso gid mo hawa, no. Even nga daghan ng mga experiences even in the past daghan na nga hitabo nga nakapsan sa kinabuhi tungod kay dili gid sila mobalhin tungod ang ilang panginabuhian duol gid sa poblasyon, pero wala sila kabalo nga ilang gipuy-an anytime nga mahitabo ang flash flood, especially nga naa sila sa along the river. So unsa may dapat mahitaboan ni Sergio sa ilahang land use planning dapat i-plaster gid siya dito palang daan studyohan na kung asa ang mga area nga angay ipang-relocate. Correct siya, Manfred, no? Number one ang atong katagsa-tagsa ka LGU na magitay comprehensive land use plan. So mao nang membro na gid membro gid ang atong mga DRR, no, sa mga local disaster tungod sila man ang mag-assist ug kung unsa na siya nga lugar, hazardous ba siya nga lugar or safe ba siya po para sa mapuyan sa atong mga constituents, no. So that is number one nga naa gyud ang atong disaster para mag-assist ug kung hazardous ba siya or dili. Okay. So sa atong pagtanaw kanang along the river is automatically hazard na magud na siya, no. Kay anytime karon Bukidnon is really flash flood o landslide prone na magid siya. So kana ang atong yung number one gidana is strict implementation gid ang atong comprehensive land use plan, i-ordinansa magina siya. So together with the planning, mga different agencies is composed maguda ng pag-formulate sa itong comprehensive land use plan. So, kana lang sa daan, no, ang pinaka number one good, especially sa amo sa disaster, kinahanglan tan-awan na gid na siya og pagtagad dili para dili na gid mautro ang daghan makapsat na kinabuhi, no. So, I think we have to focus siguro sa diha from the point sa atong mga LGUs, respective LGUs. Okay. Sir Joe and Ma'am Joy, no, sa PDRRMO Bukidnon, speaking of geohazard maps, naana ba ta mga kopya kung sa LGU, for example, Malaybalay City, mauni ang mga geohazard areas nga kinahanglan tutukan na ata nga file? Yes, ma'am, no. Actually, ang atong file is gikan gid na sa MGB. Kay ang MGB man ang ga-assess sa kanang hazardous nga area. So, based on experience na every 3 years good is provide yun na si MGB og mga sheets atong map sheets updated nga amo pong gina-disseminate dito sa mga LGU. So sulod dito ang mga different types of hazards nga nasa ilahang municipality. So from MGB down to PDRRMO Bukidnon, ang inyo lang daing action is course through sa mga LGU. Okay. Na-mention ni mo, Ma'am Joy, 3 years, no, ang updating sa ato ang MGB. Sir Joe, unsaon nimo sa pag-treat katong during sa damage assessment ni Gov sa Valencia City na share niya dito na katong dito sa panlibatuhan, mga dekada na pud ang naglabay, nag-agi po dito ang tubig. So, unsaon siya pag-treat sa PDRRMO Bukidnon nga for the coming 10 years, dili na siya ma-experience atong area? Naabay mga changes na din sa ato ang planning? Number one, mao gito siya kinahanglan i-relocate gito ang mga tao nga didto gapamuyo, no. Nakita mo gid mo ang span gid nga grabe ang wipeout sa flash flood, even nga pila ka meters lapad gid siya, no.
gani katong mga residents dito kato dili gito sila matawag nga informal settlers kay mga titled na magito siya, no? Even gani kana siya nga titled na siya, mao na siya ang atong number 1 nga challenge kay titled man siya, so dili gid nato sila diretso pud siya nga mapahawa, no? So that is the number 1 challenge sa itong mga LGU. So ang kuha na lang yun, siguro one of the recommendation po di sa Podigo Bato is to mo-construct yun siya o murag dike na lang to protect sa mga residents nga naa dito. Mo tong gihangyon niya ang atong District Engineering Support District nga unsay plano dito sa mga murag structural na maguna siya sa engineering na para pod maprotektahan ang mga residents nga dito gapuyo nga ilagid nga residents nga dili sad sila matawag nga dili gid but dili man to sila mga informal settlers sila dito. Okay. Okay, daghan kayong salamat ana Sergio and Ma'am Joy no sa information nga inyong gi-share. Gikan ta sa mga challenges and lessons learned. Dinhita karon Sergio sa kung unsa pod ang mga initiatives nga gi-propose sa provincial government or sa nabamoy nahibalan sa mga local government sa Bukidnon nga giplano for 2026 para mas mahimot ang disaster resilience dinhi sa probinsya. Number 1, no, ang atong sa diara na mo nga budget for 2026 is kaning atong mga early warning system sa nga atong gi-install, no. Ga-start na atong probinsya sa Bukidnon gani karong 2025 nata nay tulo ka early warning nga para makita, no, early warning system. Early warning system sa mga rivers. So at least lugar ma-aware ang atong mga constituents, especially katong nasa downstream nga gapuyo. So natay gipang-install tulo pa lang. Number 1, ang first is Lantapan o Kadingilan and Balay-Balay, part of Balay-Balay. So mga early warning system na siya sa continuing siya nga program no kay last year na mo na siya gisugdan. So ang among focus is ang upstream nato nga area. So last year sama gid ni Sir John natay tulong na installan lang ang mga LGU. So karon is amo na siyang ginapadayon. So na may mga focal no ana nga in charge to identify kung gyud appropriate ibutang nga LGUs tong another na pud namo ang gina-procure karon nga early warning. Sergio, ang sa first district usa sa mga sukaranan or tinubdan jud sa tubig is Talakag bang area down to Cagayan de Oro. Wala tay early warning system dito. Naay nga install dito nga mga early warning system pero ang nag-install pa ato at the time is atong national agency ang DUST Pag-asa. So kana siya murag na pa sila'y mga automated rain gauge, early warning sa water level. So kana siya murag sa DUST na siya Pag-asa na nag-install. Pero sa province of Bukidnon wala pa tayo ipang-install dito at that time. Karon pa lang tayo nag-start sa installation sa mga AWS. Okay, Sergio, usa sa gihingusgan gyud ni Governor Roque nga makapapugong sa tubig gikan sa upstream padulong no sa ubos nga mga silingang probinsya ug syudad nato is kaning katukuran gitukod gyud niya no 2023 pa ang iyahang executive order and then naapod bag-o karong 2025 gitawag og Bukidnon Irrigation and Flood Control Task Force. Unsa imuhang statement ani Sergio when it comes to kaning mga kalit nga pagbaha diri sa Bukidnon? Actually katong giingon ni Governor no katong naay gipanghimo ang gitawag nga Sabo Dam. Yes, oo. Kana siya noon makatabang gid na siya para makapugong sa tubig gid nga diretso siya mo ang iyang gravity is dili siya mo directly paingon sa mga dagko nga mga rivers no, especially diri sa province of Bukidnon daghan man tay mga tributaries no, mga creeks katong sana ang gamay na lang koy gamay nga idea katong sa project na sa NIA ug sa DPWH nga naay adunay 5 ka Sabo Dam. So kana magud siyang Sabo Dam is maka mura mo na siyang mabutang nga masala sa ang tubig. Masala ni man tubig nga dili gid sa madiretso. So once siguro na mag-construct na siya makatabang na siya og murag part na siya sa prevention and mitigations nga naay flash flood nga mahitabo sa ato mga along the rivers.
kana siya nga. Ang nakadindot ana nga project, Sergio, kay daghan siya igo, no? Pag makreate si Sabo Dams pinaagi sa National Irrigation Administration, sa DPWH, kitabangan man ang pondo ani, and then sa provincial government, mga municipal and city governments, makaigo siya sa livelihood, kay pwede ka mag-fish pond, oo, irrigation, and then pwede po siya source of energy, and then pwede po siya nga mahimong tourist attraction, kay naay plano nila nga mahimo siyang swimming pool, pwede laglaagan sa mga tourist, no? Oh, daghan siya igo. So muna nakanindot, so gipaningkamutan o gi-endorse gini ni Governor Roque nga mapadayon gining mga Sabo Dams sa naatay sa Maramag and Lantapan. Bag-o lang nag-inaugurate, nag-groundbreaking dito sa Lantapan, and murag isugdan na pud ang sa Maramag. So murang pagsuroy-suroy ni Governor Roque sa mga kabarangayan, ginalantaw pud niya kung nabi mga creek dire. Kay iha na pud nang duso dadto sa task force nga usa ni sa mamahimong proyekto nga butanganan og kining Sabo Dams. So far, Sergio, sa provincial government unsa pud ang ato ang mga fundings, no, kanang giingon nimo nga 4 thematic areas sa disaster for 2026. So sa 2026, no, bago lang man ta nagkuha na atong deliberation. So sa 4 thematic areas, actually ako lang ikuha, no, the total budget for the 2026 is niabot og kay 5% man ni mandatory maguni siya, no. So na atong budget for 2026 is 321,331,757. Pero kani siya gi-divide ni siya, no. 70-30 ni siya. Ang 30% is for the quick response fund. So dili nato na siya magamit o kung walay declaration of state of calamity. The remaining 70% mo ni siya atong gi-divide sa 4 thematic areas. Mo ni siya ang disaster preparedness, disaster prevention and mitigation, disaster response, and disaster prevention, disaster rehabilitation and recovery. So mo na siya in every thematic areas, na siya mga projects and activities. Pwede ba nato mahisgutan, Sergio, in every thematic area kung unsay pinaka-highlight katong gipunduhan gyud og dako-dako, no, para sa ato ang disaster? So ang atong gipunduhan, no, diritaon na sa disaster preparedness, no. Ang atong gipunduhan og dako diri ang atong mga trainings. Kani nga trainings dili lang ni exclusively para sa ato sa probinsya, sa mga personnel sa province sa Bukidnon, kundi it extend sa mga training sa mga LGUs, atong 22 LGUs, local DRMOs, especially sa training sa gani ato nang gikandak, no, ang training karon sa ang training sa katong sa training nato for this year, part ni siya. Ato gyapon ning gi-replicate sa karon sa next nga 2026 nga training. So mao ni siya ang atong gi-appeal gyud ang 22 ka LGUs nga mga trainings. Pareha ning swift water rescue nga training, mountain search and rescue training. Daghan pa ni siya nga mga trainings actually. Mao ni yung pinaka-main nato nga training, kay dili ni siya basta-basta nga training. Pila ni siya ka days. Ang ato mga resource person is coming from the Air Force gyud ni siya. Dili basta kay atong gipandinguha gid sa probinsya sa Bukidnon nga atong training diri is standardized gid siya. Dili siya nga lahi-lahi nga training. So mao ni siya ang atong resource person gyud ani is ang ato yung Philippine Air Force para nagit sa standardized, no. Mo ni siya ang atong sa disaster preparedness mana siya nabutang mga kaning sa trainings. So mo na siya ang atong budget gid ana is dako gid siya. Sa karon gani sa atong giyata nga budget is 14 million nga budget for the trainings na siya. So sa ato pong mga ekwipo nga kinahanglan po nato pamaliton, so halos naman gud napalit na ni Governor ang iya yung gusto nga mahitabo sa ato sa DRR, unsa gyud ang atong kapasidad. Gani katong mga heavy equipment nga grader na natay 3 ka grader, mga brand new gid na siya. Mao tong 4 ka backhoe, mao pud ang atong mga dump trucks 8. Sa mga heavy equipments murag daghan gid ang na-procure nato based sa atong budget gina siya sa DRR. Part na siya sa 70%. So additional for 2026, no, sa preparedness nato nga gusto pod kuan gid digob ang iya yung gusto gid katong yang patient transport vehicle.
So gusto gid niya nga tanan gid sa tanan barangays sa Bukidnon matagaan na gid og PTB, no. The first batch nga aton nahatag, first batch is 105, then second batch is 91, the third batch is 52. Natay kaming karon nga 104. Kano sa ka-distribute, sir? Ang 52 is natay yearly procurement na 52 murag karon nga tuig kay trust fund man siya. Ang next year is 52 gyapon, so natay mga 104 na siya, 104 na kay depende og kung i-early procurement ba siya or dili. So og kung atong totalo, no, gamay-gamay na lang ang atong madungag nga ang kuan gid di governor nga matagaan gid tanan ang barangay, 464 barangays. So sa 2026 is nagahinta og mga 67 units nga PTB. So ang cost ana is mudagaw ng mga 100,902,000. So mao na siya ang gusto gid nga mapaabot ni governor nga ang atong part sa Universal Healthcare Act magana siya nga ang atong mga constituencies na nagid sila sakyanan og kumupaingon sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga hospital o kung katong naigipang bati na diretso na gid matagaan og matagaan kay dili na sila maghulang pa sa munisipyo para lang mahatod ang ilang pasyente. So sa diha na sa ilang barangay na nagid sila masakyan paingon sa mga hospitals nga gusto mahatod sila. Tinuod na siya, Sir John, no? Kaysa makatong nakauban ko sa hatid serbisyo caravan this year, usa sa na-share sa mga kapitan is kanang pag emergency kung naay kaanak ko na diretso na gyud makadagan ang sakyanan, no, nga dili na gyud manghasol pa sa sakyanan ni kapitan or kinsa nga barangay official kay naanay sakyanan ang barangay. So dako kayo siya tabang sa kabarangayan, especially katong mga barangay nga naagid sa mga suok nga bahin sa Bukidnon. And naka nindot pod is mga front drive siya. Front drive kung bisag unsa ka lubak, so kaya niyang sa gubangon basta kay ang sakyanan nato is dili gid siya basta-basta, no, kagilanto yun sa ni governor nga makasugakod yun siya. Ang last nga ang first and second na release sa PTV is lahi man tog model, Sergio, and then ang third batch is lahi pod siya. Unsa pod ang sunod nga murag sa karon nga release is the same gyapon nga unit katong sa last batch. Sa Tamaraw man to siya. Tamaraw. Okay. Toyota Tamaraw dayo mo to si bago. So the same gyapon murag maura kay murag wala man gud mag-change og presyo. Okay. So mo tong gi-maintain na lang nila nga mao gyapoy paliton nga Ako na lang ning isingit, Sergio, no, kay kining sa PTV nato na amang gyud mga ga-post gyud sa SOCMED, no, nga kanang moabot og mall, moabot og bisan asa, moabot og dagat. Sa ato sa provincial government, kumusta nga ato ang monitoring sa katong gipirmahan nila nga agreement kung nasunod ba gyud ni sa mga barangay? Actually sa orientation no, ato magid na silang gi-orient during sa paghatag, no, unsa ang Do's and don'ts. Do's and don'ts. So nakabutang na dito. So kanang pag-adto sa mall, pag-adto sa beach, wala gid na sa part, no, sa paghatag sa terms and conditions sa paghatag sa pag-donate sa PTB sa ila sa mga barangay. So siguro ato lang pud siguro warningan ang atong mga beneficiary nga mga barangay nga natagaan nga ila pod sigurong Subayon ang agreement between sa province ug sa ila. So simple naman siguro nga dili lang siya pwede gamiton kay patient transport vehicle magid siya. Pang emergency ra gid siya. Between kaning gitawag na tog life and death. Life and death. Mao gid na siya. Serbisyo magud siya. So kana gyud stick to the service gid sa public service sa ilang constituents sa barangays, barangay. Okay, daghan kayong salamat, Sir Johan, sa mga informations nga imong gihatag. Sir Jo, agig katapusan sa atong pagpanag-uban, no, hapit na ma-consume ang atoang 1 hour. Ang imong mensahe panawagan alang sa tanan kalabot sa disaster preparedness and mitigation sa Bukidnon. So, ang ako lang siguro pinaka number 1 gyud nato nga advice, no, ang ato especially sa mga kalamidad nga mga areas, no, the province of Bukidnon is dili na magid nato ma-deny nga landslide o flood prone na magid siya, no. Sa mga advisories especially katong sa mga gapamuyo gid sa mga daplin sa mga sapa, especially pod katong sa mga landslide prone areas. So sa ato manggod sa
part na nato sa atong disaster sa tagsa-tagsa nato mga LGUs is naamagod tayo mga gipanawag nga information, education and information campaign, no? So kana ang dissemination sa atong mga LDRMOs murag wala magid siya nagkulang. Siguro ang atong mga constituents po, especially katong giingon ko na ganina, nga dili na ta maghulat ug kung natagapuyo diha sa mga sapa. So dili na gid siguro sa karon nga panahon is siguro magbalhin-balhin na lang siguro ta, no? Medyo maghinay-hinay ta ug kung natay kabalinan mo balhin na lang gid ta. Dili na ta diha magpabilin nga duol sa sapa. Kay tungod sa nangahitabo karon experience-wise na ginato karon nga nahitabo sa province Bukidnon, especially sa karon sa Valencia, nga dili na gid safe ug kung naa ka duol sa sapa, no. Ang ikaduha kani kay landslide prone na magid ang province sa Bukidnon, aduna magud gapoy mga constituents nato nga diha gyapon gapuyo sa mga landslide prone. So siguro ato gyapong bantayan nga kanang atong gapuy-an pinaka-importante ang atong safe, no, ang atong kinabuhi, no. So kung napakita nato nga naata sa landslide prone nga mga bukid, especially sa ato mga farmers, no, especially po katong naa sa mga dalan, siguro dili na po siguro ta diha, no. So ato pong challenge po siguro sa ato mga local government units, sa atong 22 ka LGUs, especially the pinaka number 1 po is kinahanglan po siguro nga naa tay mga relocation nga mahatag sa ato mga constituents katong gapamuyo sa mga lugar ng mga hazard prone siya, landslide prone or flash flood prone siguro. So, importante gid kung masingit sa ilahang budget ang land banking. Ang problema manggod sa land banking is dili pwede magpalit ang gamiton ang kwarta sa DRR. Mas mamongay ko ansad sa kuagod nga dili pwede. So siguro dito siya mabutang sa 20% so sa general fund sa usa ka LGU. Okay. So before ta magtapos, Sergio, Ma'am Joy, pwede ba nato ihatag ato ang emergency hotline number sa PDRRMO Bukidnon? Pwede nilang matawagan, no, kung in kaso naa sila sa panahon sa emerhensiya. Okay, no. So sa PDRRMD, ang atog yung hotline number, muna sila ang conduct gid og 24/7 duty. So anytime pwede ninyo tawagan kung na may mga emergency. So muna siya 0917-155-0586. So ako pang balikon 0917-155-0586. So kana sila, pwede niyo tawagan anytime kay they are on 24/7 duty. Aside from that, no, ang sa ato ang mga kaigsuonan sa ato ang mga viewers, ato ang SOCMED nga mga active gyud kaayo sa nga tanan, pwede pod mo mag-follow sa ilahang Facebook page or account, Ma'am Joy? PDRRMO Bukidnon. And pwede pod mo mag-follow and like and share pod sa amo as LGU Bukidnon para gyud kamo magpabilin nga kanang informed, no, sa mga panghitabo matag karon og unya. Ang gidak-on o kakusog sa bag-o nga pagbaha sa Valencia City ug Maramag nagpakita sa pipila ka mga kakulangon. Apan ang paspas nga pagtubag, pasalig sa pag-ayo sa infrastruktura ug aktibo nga pagplano naghatag og paglaom alang sa mas stronger resilience sa umaabot. Samtang nagsingabot ang 2026 ang kalampusan niini nga mga plano magdepende sa kolaborasyon tali sa barangay, lokal ug national nga kagamhanan, civil society groups ug ang mga lungsuranon mismo. Among giawhag ang atong mga listeners and viewers to stay informed, support community efforts and participate in local consultations. Sa atong pagtinabangay o panaghiusa, atong nga masiguro ang kaandam batok sa kalamidad. Daghang salamat sa inyong pag-uban sa atong tulumanon ang kalihukan sa Probinsyas Disaster Watch. Ako si Fradeline Dragandang, good day and stay safe. Inyong nabati ang Kalihukan sa probinsya. hangtod sa sunod higayon sa samang oras og istasyon. Daghang salamat. Kalihukan sa probinsya.